Maayong hapon si Admar po ito. Balakin ko lang po yung naging desisyon na gawing state witness. Ano pong nakikita ninyong masamang implikasyon na kung pagbabatayan yung mga testimonya sa mga nakalipas na pagdinig during sa termino ng dating Secretary Manny Bonoan, nangyari itong ganitong sinasabing skandalo, anomalya? Yes, actually, if you think, ipa-discharge sila as state witness si Bonoan dahil napailan po siya ng kaso ng plunder. And it's a non-bailable offense. Dalawa po kasi ang pag-discharge ng state witness, no. Under yung Republic Act 6981, if not mistaken, yung State Witness Protection Law, pwede po nilang hindi i-file ng kaso and automatic piliin nila na maging state witness. Second po, yung pag-discharge na katulad ginagawa nito kapag na-file ng kaso, ito po, kailangan na ito ng pahintulot ng korte. In this case, Sandigan Bayan. It is what we call a motion to discharge state witness. Sa rule na ito po is kailangan po ma-determine that he appears to be the least guilty. Siya po yung wala siyang masyadong ginawa na kasalanan sa salita po na Tagalog at sa layman's term. Now, klaro ba dito sa situation na ito na si Secretary Bonoan walang kinalaman? Napakalaki po ng papel niya. At isa po siya sa mga tinatawag nating kasama ng tunay na mastermind dito sa flood control anomaly. Whether or not this will be granted by the Sandigan Bayan is up to the court to decide, no, kung talaga ba siyang i-discharge, no. Pero sa aking tingin, in my personal opinion, merong unawaan na itong ombudsman or prosecution at si Bonoan for whatever reason bakit siya i-discharge, no. At sinabi pa nga ni Ombudsman Boying Rimulya, isa sa titingnan is ang health issue. Hindi po yan siya ground para po i-discharge as a state witness. Sasabi lang po ng batas, if that person is appears to be the least guilty and without his testimony, hindi mapatunayan ang kaso, and that his testimony can be proven by other evidence, no. In all those cases, in my strong belief, hindi po kailangan ang testimony ni Secretary Bonoan. So, as I said, sasabi ni Jade kanina, nakatanungan niya, this is now part of what we call selective justice. Opo, at ang napansin din ng ating mga kababayan, yung mga talagang nagpupursige na maimbestigahan ito, mas nauuna pang umusad yung kanilang kaso kaysa dito sa trilyong piso na yung pinag-uusapan nating nawala sa kaban ng bayan na flood control scandal, attorney. Yes po, marami ito talaga ang reason niya, no. Number one is the cover-up of this flood control scandal, no. In order that malihis po ang issue at the same time para hindi po mapanagot po yung totoong mga involved dito. Second, of course, we know for a fact that in order na makontrol po ang proceedings ng impeachment proceedings ni BP Inday, because they definitely want BP Inday Sara out. Why? Because malapit na po ang 2028. At alam po natin na nagbigay na po ng anunsyo si BP Inday Sara on live TV that he wanted a vice president na ang trabaho is panagutin lang ang mga accountable. And they're afraid of that. So what I'm trying to say, this is not much more about politics anymore. It's what we call selective, this is what we call self-preservation and self-protection. Dahil sa takot po nila, panic mode na po talaga sila para gawin ang lahat ng mga bagay para proteksyonan sila ang sarili nila or meron silang pinaprotekta na iba. This is a clear case kung bakit nila ginagawa itong panggigipit na ito, Admar. Opo, at dito po sa mga naririnig natin ng mga komento ng ating mga kababayan, nababasa natin sa social media, at hindi lang ito isang beses nagkaroon ng malawakang mga pagrarally. Dahil paulit-ulit na ito, attorney, nakikita niyo po ba na parang manhid na ang ating gobyerno doon sa mga panawagan ng transparency, accountability, justice, attorney? Actually, manhid sila doon sa mga rally na alam nilang kontrolado nila, na sila mismo ang part noon, katulad ng White Ribbon Rally. But this kind of rally, as genuine one, medyo na-panic sila at saka alam nilang totoo ito. Bakit? Take note, based on your news kanina report,
kinancel po ng palasyo ang lahat po ng mga engagement ni President Marcos. This only shows that they are afraid of what is about to come. And they are afraid that ang hinihingi po talaga ng katarungan at hustisya ay nandito na. So, ang sabi nating manhid po, no, it is more of saying na gagawin nila ang lahat ng paraan para maproteksyonan ang sarili nila, sariling interes, pati yung mga tao na kaalyado nila, or malamang pati mga kapamilya nila na na-involve dito sa karumal-dumal na flood control scandal or anomaly. Opo. Balikan ko naman yung issue ng plunder po, attorney. Sa tingin niyo po, Yes. halimbawa, kung ano man, na meron siyang natanggap na mga donasyon, pag ang isang individual ay may natanggap na donasyon during sa kanyang pangangampanya sa isang eleksyon, maituturing ba yun na pagkawal sa pera ng taong bayan? Yan po ang isang element na dapat patunayan na galing po ito sa coffers o kaban ng bayan. Now, this is a private donation given to that person. And of course, the COMELEC has already spoken na hindi violation yon. Sino po ba ang dapat na constitutional body ang dapat mag-hear nito? 'Di ba? Ang COMELEC. At kapag napatunayan nga na bawal yun, marami pong mga epekto or mga penalties kay Marcoleta. But definitely, the Supreme Court, the COMELEC said, no, wala po siyang kasalanan sa ginawa noon. Dahil nga, it was done before and also it is a private donation. Kaya nga, Admar, itong pag-push po no, ni Boying Rimulya, ito na po yung tipping point. Hindi na po talaga ito pwede. At ang tao is nakikita na talaga na yung tinatawag nating selective prosecution talagang patunay na wala silang sinasanto para maprotektahan lang yung kanilang personal interest. Ako maalala natin, attorney, bago pa man naging ombudsman, ang dating Justice Secretary Boying Rimulya, naririnig na natin yung pangamba na in-erase ng ilan, lalo na kay Senador Amy Marcos, no, na siyang nag-break na talagang merong gagawing ombudsman, nandun yung pangamba na baka magamit sa kalaban ng kasalukuyang administrasyon, at tila hindi siya nagkamali po dito. And nabanggit din sa statement kanina ni Senador Marcoleta, basahin ko lang po, no. Sabi niya rito, quote and quote, "Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na, quote and quote, sometimes you have to bend the law." At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam po ninyo kung ano yung sinagot niya? Yes, sir. Ano nga sabi niyo po rito? Yes po. That was Senator Erwin Tulfo on live TV. Sometimes we have to bend the law. Is that correct, Mr. Secretary? And he said, yes, sir. So ibig sabihin, he knows for a fact no, that using this way of how to twist and bend the law, acceptable na bagay po yan sa kanya. But we have to remember kung saan po nanggaling si Boying Rimulya. Nanggaling po talaga siya sa administrasyon. He is really working for the administration. Hindi na po tayo kailangang maging matalino para makita ito. He has been the barking dog of the administration. In fact, it started even na nagmanifest ito sa panahon po nung paghuli at pagdakip at extraordinary rendition kay former President Duterte doon sa The Hague. Remember, at that time, nagsimula na kinlaim ng DOJ na sila po ay ang competent judicial authority. Ibig sabihin, sinabi nila dumaan daw ito sa local courts dahil ang DOJ is a competent judicial authority. Ibig sabihin, sinasabi nilang kami ay makonsider na korte na dahil nag-iimbestiga kami at naghihingi kami ng warrant of arrest. Yun palang foul na yun. Nung pagkataon ng sa DOJ, nung na-realize siguro nila na kulang no, yung power ng DOJ para magkaroon nitong selective prosecution, ginapang po at ginawa ang pamaraan para maging ombudsman siya. Take note na may mga pending cases sa kanya pero nagawan po ng paraan para hindi yun siya maging balakid sa kanya sa pagtanggap sa JBC. Yun pong sa confirmation at pag-approve sa kanya. And
Yes po, nakalusot siya sa JBC dapat dahil doon, no? Dahil ginawan po ng paraan ng ombudsman na madismiss ang mga cases niya. Inatras po yung filing na hindi dapat po at the time of filing dapat centralized na. Marami silang binago. And now, he is the ombudsman and he doesn't know which hat to wear. Hindi niya alam kung gagamitin niyang kalo yung sa DOJ, kalo ba ng administrasyon or kalo po ng ombudsman. So ibig sabihin po, klaro po ito. Hindi na po ito natin dapat pag-usapan pa. This is a clear fact, no? And everybody can see it. And I'm not afraid to call his attention that indeed he is wearing too many hats and he doesn't know which hat to wear. Opo, sa tingin nyo po, tumutugma yung haka-haka agam-agam nung una na talagang magkakaroon ng pagpipressure sa kung hindi ka tatalima o sasang-ayon dito po sa mga plano ng administrasyon. Kasi nabanggit nga dito ni Senador Rodante Marcoleta na maliban doon sa paglihis sa investigasyon sa flood control project, ay tila nakahanap din ng pamamaraan yung kanyang mga kritiko para hindi na rin makalahok dito po sa impeachment. Kumbaga, sabi niya dito, sa makatwid, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Meron na pong mga pahayag before pa na mas marami pa ang makukulong po dito, attorney. So talagang malinaw na ito po'y planado para doon sa 2 issue, investigasyon sa flood control at itong sa impeachment. Yes, sir. Klaro po talaga yan, Admar, no? And kahit na i-deny nila yan to the max, because that is their role, no? Always deny. Sabi nga nila, the best thing to do in everything that you did is to deny that you are part of it. But yung concerted actions nila, yung kanilang pong kanya-kanyang pahayag would only show na it is a grand design. It is a conspiracy. Planado po ng lahat. And I do not believe in my heart and in my personal opinion that ang Malacanang po wala pong pakialam dito. And I would believe that ang Malacanang po mismo ang ulo nito at nagsasagawa ng ganito. Because nga, meron po silang pinoprotektahan. Ano po ba ang pinoprotektahan? Number 1, pinoprotektahan nila ang sarili nila na hindi po sila maging held accountable dito sa napakalaking anomalya. Just realize and think about it, no? Kung makalusot po itong si BP Inday Sara at talagang makalusot po itong ginagawa nating pagpapahayag at hindi nila makamit ang kanilang pagprotekta at pag-cover up. Just imagine what will happen in 2028. Lahat po sila nakabakukulong po ng plunder. And these are all non-bailable offenses. Yan po talaga ang kinakatakutan. Na hindi na ito yung politics na sabihin hindi na ako makapagtakbo, hindi ako manalo. They don't care about that anymore. They are concerned about their liberty, the loss of their property, yung nakamkam nila, at saka yung mga pangalan nila na masisira na hanggang sa hanggan. Saan na po ngayon lalapit, dudulog ang mga naniniwalang sila ay ginigipit nitong pag-weaponize ng sinasabing pag-weaponize ng gobyerno sa kanilang kapangyarihan? Well, I think alam natin ang Supreme Court ang last bastion, but I think meron din po tayong karapatan katulad ng ginagawa ngayon nito sa ating protesta, sa ating rally, na dito natin ipahayag lahat ito. Pag mag-overflow po ito into a peaceful call, no, for the resignation of President Marcos, hindi na po masisisi ang taong bayan. Bakit po? Kasi gipit na po, puno na po ang salop, pagod na po ang lahat, naiinis ng lahat, galit na po ang lahat. Sino ba ang masaya ngayon sa nangyayari sa ating bansa? Pinagtatawanan na tayo, ubos na ang pera natin, at ang pagigipit halatang halata. So, nobody can be blamed except this present administration. Opo. At dito sa kaso naman po nung itong 1 billion pesos na civil
case laban po kay dating House Speaker Martin Romualdez, attorney, at doon naman kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas ay binasura din po ng Quezon City Regional Trial Court. Ano bang masasabi po ninyo? Ang rason dahil daw doon sa hindi nakapagbayad ng kaukulang filing fees. Imagine that. So nag-file sila ng case, optics lang talaga to say that there is a case filed, no? Tapos pinili civil case, no? Akin nga obserbasyon noon, civil case nila ito para pagpailan ng plunder case, si Martin Romualdez, gagamitin niya itong paraan para masuspend ang plunder case because of a prejudicial question. Kasi allowed po yan kapag merong civil case, oftentimes ginagamit po na depensa ng akusado is that may pending civil case, i-suspend muna natin ang criminal case. Dito muna tayo pakinggan. But the problem is that they cannot even afford to pay the filing fees. Na ang point is that kailangan po mandatory yan for the court to acquire jurisdiction over the case now. Otherwise, if you haven't filed you haven't paid for the filing fee, hindi po tutuloy ang kaso. So it is a technical issue, although it can be refiled, no? Now, take note, how much is the filing fee ng 1 billion? Ang laki po niyan. And to think, saan naman sila kukuha ng pera? So, mabuti siguro, either sinadya nila na hindi i-file para ma-dismiss or talagang wala rin silang pangbayad at wala pong mag-a-approve para ibayaran itong filing fee. Take note that this is a technical matter only. Hindi ibig sabihin na patunayan na wala na siyang kasalanan, civil case, no, civil aspect, no. But it only shows that hindi po na-file, hindi po natuloy dahil sa technical issue. Pwede naman itong i-refile. But I was surprised, no, to learn na 1 billion lang pala ang pinail. Ang laki po nang nawala, trillion po, no. Buti na lang para sa aking na-dismiss yun. Because in that particular sense, nakita po ng taong bayan na moro-moro lang talaga yung pinail. Dapat po kasi talaga i-file criminal case for plunder. No? Opo. So, I hope hindi yan i-refile. It should be a criminal case for plunder para po ma-issuean po ng warrant of arrest at makatikim po din ng pagkulong dahil ito nga ay non-bailable offense, Jade. Opo, mas mabigat ho ba yung dismissal batay po doon sa merito ng kaso sa mga ebidensya kaysa sa na technical lang, parang napakababaw lang, parang ganun po yung dating attorney? Yes po, kasi ang pag-technical po na ganyan, pwede po i-refile. It is dismissed without na nagnakaw siya ng pera dahil civil case, hindi dapat niya isauli yung mga pera, hindi ma-freeze ang kanyang assets and everything. So, it may be. No, yun ang pinaka-importante. Kasi siguro ang purpose nila doon sa civil case is to freeze his assets. So ngayon, hindi na ma-freeze ang assets ni Martin Romualdez because of that dismissal. And wala pong plunder case sa kanya. So ibig sabihin po, tuloy ang ligaya nila, tuloy po na lahat po ng kampe ng mga ng administrasyon ay nakakalaya. Whereas yung pong na hininingil po ng katarungan, yung pong gusto maipalabas ang katotohanan. Hindi lang po si Marcoleta, kasama po si Defensor, sa lahat po. Yun po ang pinagkakabalahan ngayon nila na file ng kaso. At na-file na nga para makakuha ng non-bailable case, the plunder, which is the plunder case. Kumbaga, attorney, safe na. Yun ang word na ginagamit. Safe na sila. Ganun ba? Well, technically, Jade, sa akin, temporary lang because the sword of Damocles are hanging sa kanilang ulo, no? Ibig sabihin, nakatali po yung lubid sa kanilang leg-leg at hawak po sila ng administrasyon kung saan sila pupunta. Otherwise, kung hindi kayo susunod, pailan kayo ng kaso. That is temporary. But that would not mean that pagdating po ng 2028, hindi na po sila mapailan ng kaso. Mapapailan pa rin po kayo. Kaya nga, hindi ko naintindihan kung paano sila mag-isip. It could have been better for them to have fought for the truth rather than cover themselves for a temporary immunity. Hindi po yan permanent immunity. Even po yung sa batas natin na discharge na state witness under Republic Act 6981, if that discharge was not in accordance with the law, that is considered as void.
pati yung restitution ay nakita natin ng mga pictures ng money na kakalat na binalik. Questionable po yun. Saan na po yun? Bakit hindi po judicial restitution? Saan na po yung pera? Nabigay na ba sa treasury? Nabigay na ba sa korte? Those are the things that we'll be questioning. Atin lang yan siya, kung sabi sa pag itapok lang na muna, amin lang yan siyang ipinail up. Dahil pagdating ng time, we will really be holding you accountable for that. We cannot demand justice here today. We cannot even get justice today. Why? Because you control all. Because kontrolado nilang lahat. We are waiting for the right time to come. Pero indyan po namin ipa-file po yan. And I would even volunteer myself to be part of the prosecution team to demand for this accountability against all of them. Opo. Doon naman sa kaso ni Senador Villanueva, Joel Villanueva, attorney, sabi ng ombudsman hindi pa hinugdaw, nasa preliminary investigation pa sila, sasailalim pa ito. Para na lang masundan ng ating mga kababayan, nasa anong stage pa ito, gaano ba katagal ang proseso bago ito haian o masampahan ng kaso? Alam mo po, sa preliminary investigation at sa rule na po na ginawa ni Boyeng Remulla, ito po ang tinatawag nating reasonable certainty of conviction. Kailangan po ng ebidensya na talagang tunay, no? Na magpapatunay na meron pong kasalanan talaga ang tao. Otherwise, kung wala po niyan, dapat kumuha pa sila ng mga ebidensya. Yan yung tawag na case build-up. Allowed po yan under the rules on prosecution. So, they could always use it. No? Dahil nga, kontrolado ni Remulla ang ombudsman, the idea or the concept na kulang pa ng ebidensya, mag-case build-up tayo. So, masususpend po yung preliminary investigation. Kaya pong gawin yan. Bakit po? Kasi po, yun pong preliminary investigation, kinagawa po yan ng Office of the Ombudsman, for which ang head po nila si Boyeng Remulla. So, ibig sabihin, hindi talaga maipafile ang kaso na yan. Believe me, 100%. Yung kwento nila na malapit na ilang mga weeks, yan po ay mga pangako na narinig na natin kay Boyeng Remulla noon pang last year, ng isa pang taon, at wala pong nangyari. Malapit na po ito. Ngayong December, meron na pong mapakukulong. Wala pong nangyari yan. So, yung mga promises ni Boyeng Remulla are just empty promises. Hindi po yan siya makatotohanan. And bakit po ang bilis pagdating kay Jingo Estrada? Bakit po mabilis napailan po ng kaso si Marcoleta? At nagkataon po ba na itong mga tao na dahil kampi sila kay Cayetano or dito po, let's say, sa opposition ni Duterte, ang bilis po ng usad ng hustisya para sa kanila. Pero po doon sa mga kakampi nila, napakabagal, snail-paced ang pagtakbo ng hustisya. That is what we call selective prosecution, selective justice. Ito na ba ang sinasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may mga mahuhuli, maaresto na mga malalaking isda? Ewan ko kung ano yung sinasabi niya. Minsan, hindi ko maintindihan ano bang isda. Baka para sa kanya, ang isda is yung matambaka na napakaliit pala. Sa paningin niya, kung ano ba yung malaking isda? Or is he referring to himself? Or to doon sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez? Kasi po, these are matters very important na pag meron po tayong sabihin, if you want that the public trust in your opinion to what you are saying, you walk the talk. You have to do it. Pakikita mo na totoo. Sino po yung mga malalaking isda? Lahat po ng involved. And you could start that by listening from the testimony of the ex-soldiers, yung 18 Marines. From there, meron po kayong makuha. Malamang hindi po lahat. Pero meron po kayong makukuha doon. Pag tagpiin po ninyo lahat ng ebidensya na kuha, definitely marami pong sakot. Kasama po yung mga kongresista na na-mention ni Diskaya, na na-mention po ng mga 18 Marines at saka yung additional Marines na coming. Iyon po pagtagpiin po ninyo, makakuha na po tayo ng sapat na ebidensya doon. Bakit hindi ituloy? Dahil po karamihan sila kaalyado at karamihan sa kanila member po ng prosecution panel na nag-uusig laban kay BP Inday Sara. Alright. Attorney, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Yes po. Gusto ko po i-take ang opportunity nito dahil meron po kaming pinipare na statement po ng DDS
Sara All Confederation of Parallel Groups. Mga kababayan, ito na po ang tamang panahon upang magkaisa ang mamamayan. Hindi po tayo titigil, hindi po kami titigil, at hindi tayo aalis. Hindi po kami aalis hanggat hindi pinapakinggan ang tinig ng taumbayan at hindi itinutuwid ang baluktot na pagpapatupad ng batas. Ang DDS Sara All Confederation of Parallel Groups ay nagpapahayag ng buong suporta sa mapayapang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo at ng lahat ng Pilipinong naninindigan para sa katarungan, pananagutan at tunay na reforma. Malinaw ang ating panindigan. Ang pagkikilos na ito ay dapat mapanatiling mapayapa, maayos at naaayon sa saligang batas. Hindi tayo nananawagan ng karahasan. Hindi tayo nananawagan ng kaguluhan. Ang ating ipinaglalaban ay ang karapatan ng mamamayan na magsalita, magtipon at iparinig ang kanilang hinaing sa pamahalaan. Panahon na upang pakinggan ang sambayanan. Panahon na upang ituwid ang mali. Panahon na upang ipatupad ang batas ng patas, makatarungan at walang kinikilingan. Ang DDS Sara All Confederation ay nakikiisa sa INC sa lahat ng mapayapang kalahok at sa bawat Pilipinong naniniwalang ang kapangyarihan ng pamahalaan ay dapat laging nakaugat sa taumbayan. Wala na po itong uwian. Tuloy-tuloy na po ito. Maraming salamat Jade and Admar sa panahon at nabibigay niyo po sa amin. Thank you po, Attorney, at magandang hapon po sa inyo. Mga kababayan, si Attorney Raymond Batu, Legal Counsel po ng DDS Sara All Confederation. Samantala, ayon naman po kay INC spokesperson, Brother